real talk lang tayo. Real talk lang tayo. Ayoko na rito ng yung bang sugar-coated na mga pananalita. Kung ako man, kuya, ate, tapos ganyan kayo, magdaramdam ako sa inyo. Tapos yung katulad ng mga terminologies ni Kelito, ang hindi ko lang po kasi matanggap, yung may mga ganun pa. Tanggapin mo na yun, kalimutan mo na yun, nakaraan na yun eh. Umuwi. Ganito, Ate Vera, mga ka-business, sasamantalahin ko na itong pagkakataon na ito. Pasensya na kayo ha. Ate Vera, pasintabi sa'yo, baka hindi na maulit kasi ito eh. Itong ganitong pag-uusap natin. So, last na rin to. oo. Kasi bibigyan din namin ng respeto yung sarili namin. Pero sa pagkakataong ito, sukdo lang malagay kami rito sa ika ngay parang masyadong mapangahas, no? Pasintabi sa inyo, ganun talaga pagka kuya ka at saka ate ka. Gusto mo Yan ako Kelito, magandang araw. Permission to vlog kuya. Opo. Salamat. Pasok po. Lakas ng ulan. Ate Vera, kumusta na? Ano yung nabalitaan ko sa iyo? Ano ba nangyari sa iyo? Nilalagnat ka? Pasiyo ko ng stand lakay. Saglit. Grabe, di Vera, na pumunta kami dito, biglan. Bayan niya, hindi siya ano yan. May stand na siya sa sarili niya eh. Ah, Ano ba? Wala may isang sarili. Sorry. Kumando ka na sa akin dito. kaya may iksi, no? Opo, yan. Ganun lang siya ka-exit. Dito sa lamesa pa. Akin yung isang stand. Pwede ba? May lamesa. Ay, ayaw. Lamesa ni John. Yan. Kaya dito na lang mga Punta kayo. Kaso, ay wait lang ako. Ako yan. Ha? Kay, ano siya? Wait lang. Yon.
Okay. Sorry po. Saka, ulag niya. Hey! Takangan po ako. Katulad ni Junjun. Ayan. Totoo yun. Okay. Saka ba? Dito na lang ako. Excuse Gusto me ka na lang po. pag... Pag na lang kami, Junjun. Okay, okay lang, okay lang. Eh, may makpito. Okay. So yun na, Ate Vera, ito naka-vlog. At nagpunta kasi doon si Belito sa bahay. At nagkaalala sa'yo dahil sa daw ay ano ba nangyari? Nadi-depress, ano bang problema natin? Nanipress ka, Vera? Malagino, baka si Quirito ang nade-depress, hindi ikaw. Sino ba dito sabi ko to? Nade-depress ka ba, eh? Ano mo pala eh? Siguro yan. Ano? Na ano lang po kasi nabalitaan niya ako niya. Lakas mo magboses mo kaya malakas ang ulan. Siguro yan, ano, kaya ganun siguro sa akin, may nabalitaan niya gusto kong bago. Mga po, Yan ngayon ganito, yung sa pag-uwi nyo Ate Vera, ito ay sa ganang akin ha. Yung ibinibentang property doon ay mayroong karapatan si Belito dahil siya ay anak din, diba? At binanggit din naman yun, diba, ni Ate Lynn na yung nga, yung ibibenta at mapagbibentahan ng lupa ay maghahati-hati silang magkakapatid. Diba? Oo. Ngayon, para sa akin, hindi mabuti at Vera na hindi ka kasama pagpunta doon. Bakit? Kasi kung ako ang pamilya ni Belito, yayamang alam kung kayo ay kasal na rin, at sinasabi mong mahal mo si Belito, tapos hindi mo kayang makiharap at umarap sa kanila, pwesto na sa akin yun. Bagaman siguro hindi ako magsasalita sa iyo. Pero, basically, ay merong magiging tanong sa isipan. Di ba, Ate Vera? Unang-una, ikaw ay legal wife. Dahil kayo ay lehitimong ikinasal. Diba? So, para sa akin, ay tama lang. Na kung halimbawa si Belito uuwi ng Quezon, samahan mo. Kasi Ate Vera, walang ibang pwedeng asahan kung si Belito pagdating sa mga bagay-bagay. Halimbawa, yung mga bagay na hindi siya capable. Diba? Makakapag-assist ka. Sa ganung paraan ay siyempre makikita rin ng mga kapatid ni Belito kung paano mo siya inaaruga, inaasikaso, ay baka sa ganung paraan manumbalik na yung dating maganda at maayos na pagtitinginan ng bawat isa. No? Ano sa palagay mo? Tama ba ako o may tama ako? Ang naman ko lang kung sa pag-uwi niya, hindi pa naman kailangan kapit talaga siya. Kasi ang kailangan parang kapag ngayon, ID. Kumbaga wala pa naman siyang kailangan, nandun siya. Kung iuwi kami ngayon, sa tagal ng process ng papel ng plan niya, may stock lang kami doon. Yun naman yung sabi ko sa kanya, yun yung pinapaintindi ko sa kanya. Ayun ang inyong pinagtatalunan sa madaling salita. So, ibig sabihin nga, meron kayong hindi na pagkakasunduan, ano? Dahil na doon. So, ayun, Belito, anong masasabi mo ron? May pinupunto si Ate Vera, pero hindi ko lang alam po kung totoo at akma yung sinasabi ni Ate Vera. Batay naman kay Ate Evelyn kasi ito mapapanood niya ito eh. Diba? Ate Evelyn, ano po ba? Kailangan na bang pumunta ni Lito dyan o hindi pa? Kung maaari po, dyan sa comment section ay comment din po kayo dyan. Mapabasa rin naman po niya yan.
or mag-message po kayo ulit sa amin. Salamat pala Ate Evelyn ha, kasi patuloy kayong nagpapaabot sa amin ng mga mensahe. Thank you lang kayo. Ibigay din sa amin ng mga mahalagang informasyon para magkaroon din kami ng batayan sa aming mga magiging pagpapayo ng asawa. Ano po, na wala kaming masasagasaan, no? Wala kaming may kompromiso na mga karapatan ng bawat panig, di ba? No? So, ano ang masasabi mo ng Kelly kung sinasabi niya Ate Vera? Sa akin naman niya, Lakas lang ha. sa akin naman niya, tama lang po yung sinabi ni Vera. Kasi yun nga po, diba, sabi niya nga po, madali po yung ibentahan ng lupa. At saka isa pa po, ang hinihingi po sa akin ni ate ay ano po yung mga kahit ID ko lang po, picture ako lang po magkabilaan. At i-ano ko lang po sa pasa. At saka ano po, isa pa po ay tingin ko po kasi matatagalan po kasi andin pa rin po yung kapatid ko. May pa yung nasa Japan. Ako. Huwag po kasi sa online umuwi. Uwi yung kapatid niya, nakatiin pa yung lupa bago ibenta eh. Siyempre sabi ko, yung pag-process ng papel mo, matagal pa. Eh gusto na ito nung nakarami, uwi na siya agad. Kaya ano na, yung atat na ba umuwi, eh nagbabayad ako sa kasi sabi naman po ni Ate Evelyn, hindi pa naman siya kailangan umuwi. Papauwiin at papauwiin siya kasi nag-Peterman siya. Ibig sabihin, nagkakaroon kayo ng komunikasyon ni Ate Evelyn. Hindi po, sa text po na. Check po. Sa chat po. Sa chat sa'yo. Ako na, Ayun, ibig sabihin may komunikasyon kayo ni Ate Evelyn. Ayun naman pala eh. Hindi mabuti. Hindi, ganito. Gusto man, resalin na rin ako. No? Sige po. Kung gusto ni, mas maganda kasi, yung ganyang sitwasyon nyo, ang layo, di ba? Sa akin lang total, nagkakaroon naman kayo ng komunikasyon ni Ate Evelyn. Mas maganda, Trivera, saglitan nyo doon. Basa nyo yung ID ko, ano yung pinapapasa. Saglit lang. Punta kayo na makipag-usap para alam din na personally kung ano yung prosesong mangyayari. May paliwanag din sa inyo. Kung paano ang proseso. Tama rin. Pero di kasi yung Business. sa telepono kayo nagkakausap, syempre may magbabago yun eh. At saka may mga terminologies na baka misinterpret Oo. na mabigyan ng ibang kahulugan, hindi tulad nung actual na nag-uusap na mas madaling magkaintindihan. Yes. At saka tama no. Maliwanagan din sila. At saka isang pang bagay ang aking pinagpunto rin na gustong rating dito sa mag-asawa. Sayang din kasi yung pagkakataon na yan eh. Na kumbaga parang yan yung magiging way na at least meron na kayong nagiging pag-uusap. Nag-uusap na kayong magkakapatid. Diba? At ganyan din si Ate Vera, pagkakataon mo na rin yan Ate Vera para iparamdam at ipakita din sa kanila yung paggalang bilang nakakatandang mga kapatid dito sa iyong asawa. No? Kasi lumalabas yan Ate Vera, sila ay mga kuya at ate mo rin eh. Diba? Dahil mag-asawa kayo ni Pelito. Ang ibig sabihin, hindi naman lingid kasi sa kaalaman ng marami na merong dapat ayusin sa pagitan ng pakikitungo, no? Ng bawat isa. At magandang pagkakataon din yan. Saka isa pa, habang buhay pa si nanay, di ba Kuya Lids? Kailan kayo mag-aayos-ayos pag wala na si nanay? Tsaka pala sila makita-kita. Oo. Sa akin lang, suggestion ko lang yun. Na para yan ay yung maayos nyo na rin, yung bang alam nyo ang mangyayari personally na nandun kayo nakikipag-usap, hindi yung sa telepono lang. Kasi, sila naman na tanong sa inyo na way na magkausap kayo ulit, di tuloy-tuloy nyo na. Saka, ano po yun eh, pagpapakita rin nyo natin pera ng kababaan loob eh, sa mga partidos ni Kuya dito,
Wala namang mawawala sa second team. Hindi naman sa pag-aano ha, hindi, kumbaga, mahirap magsalita dahil hindi ako ang nasa posisyon ni Ate Vera. Pero sa ganang aking mga kabisnes naming minamahal, ay doon pa rin tayo sa positibo at saka sa mabuti, di ba? Kaysa doon sa negatibo at hindi mabuti, di ba? Ako, yun ang mas higit kong pagsisikapan. So, tulang na magsakripisyo ako ng sarili kong ego, pride, no? Damdamin. Isang tabi ko yun. Alang-alang doon sa mas importante. Di ba? Kasi once na naging maayos naman ang lahat, pare-pares naman kayong kikinabang riyan eh. Magandang relasyon at pakikitungo sa bawat isa. Eto kasi, hindi naman sa kasi tabi, kaya dito tsaka Ate Vera. Ang magkakapatid, kayo, kaya dito, ay ilan kayo lahat? 13 kayo, tapos namayapan na yung isa. Diba? Ikaw pinakabunso. Sa 12 nabubuhay, bukod tanging ikaw, diba? Ang napapalayo, di ba sakit? Samantalang silang 11, bagaman magkakalayo ang lugar, pero magkakalapit ang damdamin. Pero man siguro mga napapansin ka nagiging problema, normal naman, pero hindi katulad na sa'yo na tumatagal. No, naaayos din agad. Yun lang naman ang aking, sa palagay mo. Kasi kung halimbawa kayo ay makakapag-desisyon, andito pa rin naman si Kuya si Ate, nakanda pa rin kami tumulong at malalay sa inyo. No? Sa akin lang, kung ako ang nasa sitwasyon ninyo, sasamantalayin ko yung pagkakataon. Kasi bunso rin ako, Tibere. Bagaman sa aming magkakapatid, magkakalayo man kami, busy sila sa mga negosyo, pero wala kami samaan ng loob. Maayos ang aming relasyon. No? Magkakalayo lang kami, may kanya-kanya kaming agenda, may kanya-kanya kaming, kumbaga, pinagkakaabalahan. Pero pagdating sa usapang magkapatid kami. At yun ang hindi ko kasi nakikita kay Kuya Lito. Pasensya na. No, Kuya Lito, no? Di ba pansin mo, Kuya Lito, no? 12, ikaw ang pinakabunso. Yung 11, alright. May problema man, nagbabangayan man siguro, minsan, papalitan ng mga katwiran, pero at the end of the day, magkakapatid pa rin. Pero ikaw, hindi ganun. Pasensya ka na, Felix. Gusto ko lang sa bahaging ito, kaya paunti-unti nating bakbakin yung nagiging pader na siyang nagiging dahilan ng pagitan ninyo. No? Basta, yun lang, Felix, ikaw ang bunso, ang nagpapakumbaba ay itinataas ng Panginoon at walang mawawala sa iyo kung ibigay mo sa kanila lahat ng hinahanap nilang respeto, kasi hindi lang nila karapatan yun, kaya ito obligasyon mo yun, tungkulin mo yun bilang nakakabatang kapatid. Sa akin naman yan, nandun naman po yung respeto naman po. Kaya lang hindi ko lang din po matanggap ay... Tanggapin mo yung mga bagay na hindi mo kayang tanggapin. Ang hindi ko lang po kasi matanggap yan lagi na lang inaano na humingi ng sorry si Vera naman at saka alam din naman nila na wala namang ginagawang kasalanan sa Yung pag hindi niya paghingi ng sorry, kasalanan yun. Pagmamataas yun, Pelito. Bagaman alam mo sa sarili mo na wala kang kasalanan, hindi naman pala wala kang kasalanan. Pag di mo magawang humingi ng sorry o pasensya na po. Hindi siya libera. Kaya nga siya, Ate Vera.
Ma'am, so pag hindi naman po ng sorry, noon pa akong hihingi ng sorry sa kanya. Hindi ko alam at paulit-ulit na lang na kahit wala akong gawin o gumagawa ko ng maganda. Kaya ayan, alam mo naman po niya. Kung sa paghingi po ng sorry, walang ano sa akin. Walang, Wala kasing limitasyon yan, Ate Vera. Walang ano yan. Walang, ay, naka-sorry na ako siya ng 3. Ang 4, hindi na. Ibig sabihin, ganun talaga, te. Ganun talaga eh. Ito, tanong. kaya nga po sabi ko sa kanya kagabi, kung ano yung dating galit nila sa'yo, ikaw ang mismong umayos. Kasi kahit ako, siguro kahit lumuha ako ng dugo o sumuri ako ng sumuri, kung sila galit sa'yo, nadadamay ako. Kaya nga, Kasi yung totoo, yung sabi kong ganun sa kanya kagabi, yung galit naman nila sa'yo eh, nadamay lang ako. kaya nga ganito, Ate Vera, pumunta kayo doon. Kayo dalawa, wag lang si Kuya Lito. Dalawa kayo. Yun ang akin. Ngayon, kung naibigay niyo na yung kailangan, at least alam niyo na yung kasunod na mangyayari uli. Kung sabihin naman nila sa inyo kung anong proseso niyan eh. At saka ito walang matigas na tinapay na mainit na kabit. Ibig sabihin sa marubrub na pagsisikap ninyo, tapos samahan ninyo ng panalangin, maayos yan. Pero kung ang puso ninyo ay palaban, ay wala talaga. Wala kayong aasahan pare-parehas din. At kayo, ang bilang nakakabata, kayo ang nalalagay sa balag ng alanganin pagdating sa tinatawag na pagpapakumbaba at paggalang. Real talk lang tayo. Real talk lang tayo. Ayoko na rito ng yung bang sugar-coated na mga pananalita. Kung ako man, kuya, ate, tapos ganyan kayo, daramdam ako sa inyo. Tapos yung katulad ng mga terminologies ni Kelito, ang hindi ko lang po kasi matanggap, yung may mga ganun pa. Tanggapin mo na yun, kalimutan mo na yun, nakaraan na yun eh. Di ba? Ang atin kasi, Ba't sinasabi ba nila Ate Evelyn at saka yung mga kuya mo na ang hindi ko lang po kasi matanggap sa kanila ka-business? May narinig ba kayong ganun sa kanila? Di ba ang hiling nila ay hindi maayos kayo. o mag-sorry? Yun lang yun eh. Kumbaga, bilang nakakatanda kasi, ganun talaga ang kuya at ate. Diba ka na lang nila kayo. Oh, ganun talaga ang kuya at ate. Kasi si mama ka business ay ate din yan. Ako kasi bunso. Kaya kaming dalawa ay nagkakaintindihan sa mga bagay-bagay na ganyan. Saka sa akin talagang wala talaga perfectong pamilya, di ba? Wala yan. Sa akin nga, di ba, sabi ko sa inyo, gumawa man tayo ng mabuti or ng meron pa rin talaga masasabi. Ngayon, kung meron man tayong yung bang nagkaroon ng alitan, wala na. Nangyari na yun eh. Magkapatawaran na kaagad. Yes. Wala na eh. Nagkaroon kayo ng samaan ng loob, nagkaroon kayo ng tampuhan, wala na. Wala na tayo, hindi na natin mababalik yun. Tapos na yun eh. Tapos na. So, ang dapat gawin natin, pakawalan nyo na yan lahat. Pakawalan. Yung sama ng loob, kinikim-kim, mga reserbasyon sa likod ng inyong isipan, alisin nyo na yan kasi hindi yan makakabuti. Sabi ko nga, Hindi kayo mag-grow dyan eh. ako nga, sabi sa'yo, di ba, Tepera, alam mo naman, di ba? Sabi ko nga sa iyo, sa akin, sino man ang dumating, ano man ang dumating, mangyari, yakapin mo pa rin naman sila eh. Ito kayo, ilang beses na kayo nakitaan ni Kuya at saka ni Ate ka business ng mga mali at hindi mabuting gawi o pag-uugali. Pero binilang ba namin yon? Pinuntusan ba namin kay Ron? Tanong, ito pa, kayong mag-asawa, ilang beses nyo na nakitaan si Kuya ka business, si Ate ka business ng mga mali, hindi mabuting gawi, bakit mahal nyo pa rin kami? At ganun din naman kayo sa amin. Di ba pinalilipas kasi natin? Hindi natin kinikimkim.
Normal kasi yon na meron talagang masasabi ang sino man sa bawat isa sa atin, we cannot please everybody. Ganun talaga yung Ate Vera at patuloy ka lang magpakumbaba, magugulat ka na lang yung estado mo maangat. Hindi yan hindi yan parable, hindi yan kwento. Sa pangyayari yan, karanasan din namin yan. Tsaka nasa tao talaga lang. Oo. Ang alin. Yung tinatanggap nila yung kapatawaran ng isang tao. Bawa, humingi ako sa isang tao. Sige, patatawarin kita, pero ganito ka na lang. Ay, hindi ganun. Mali yun. May Meron kasing ganun, may reservasyon. reservation talaga yun. Sa Diablo yun. Uulitin ko sa inyo, mga kabisnes naming minamahal. Pasintabi po ha. May kanya-kanya tayong barometro pagdating sa ganyan. Pero ito lang ang saga ng akin. Sa akin, once na nagpatawad. Walang reservasyon. Yakapin mo na. Kasi, ano ba tinuturo sa atin ng Panginoon, di ba? Yun naman ang pinaka batayan ng ating pagiging Kristiyano di ba? Yung nakasulat sa banal na kasulatan Kailangan ba merong bilang? At kailangan ba pagka nagpatawad ka ay kailangang bibigyan mo na ng yung sinasabi nila, okay lang magpatawad pero the damage has been done. May mga ganun, di ba? May reservasyon. Hindi totoong pagpapatawad yun. Nadadaya kayo ng Diablo dyan, mga kabisnes namin minamahal. Kung sa nagpatawad ka sa kapwa mo buong puso, walang katiting na reservasyon. Napakasarap nun. Kalimutan nyo na yung hindi mabuti at masamang nangyari sa nakaraan. At ang mahalaga sa Panginoon Diyos, kung ano ka ngayon at saka sa Hinaharap. hinaharap. Kasi hindi na natin mababalik yun. Oo. Diba? Ito, dati, halimbawa ko po sa Stone. O sila kayo, isang patotoong buhay yan. Si Stone, di ba po sinabi ko sa inyo dati, hindi ko talaga mapapatawad sa Stone. Pero bakit kung nakita ko siya? Oo. Di ba? Wala na. Tapos Erase na lang. na lahat. Nakalimutan ko na lahat. Lahat yun, as in. Alam ng Diyos yan, 100%. Buong puso namin tinanggap si Estong, pati ang anak niya, lahat. Kasi po, mali Wala na yun, wala nang kinikim-kim, wala na, as in. Nagkakasala ka sa Panginoon Diyos kapag halimbawang yung sabihin mo, pinatawad mo pero meron kang reservasyon. Oo, hindi Mag- kayo magkasama Oo. ng successful. Wala yun. Kalokohan yun. Kaplastikan yun, mga kabis. Kaipokrituhan yun. Oo. Alam nila John yan, di ba? John, sinabi ko sa inyo noon, hindi ko siya mapapatawad. Pero bakit? Kung napakawalan yung sama ng loob ng Ay, God. di ba ang sarap ng Ang pakiramdam? sarap! Ang sarap po magpatawad. Ang sarap tanggapin uli. Ang taong nagkaroon kayo ng alitan pero nagkapatawaran kayo ng buong puso. Ay, naku, ang sarap patulog. Kahit na bangungutin ako ngayong gabi, at least mamamatay akong palatag ako. Di ba? Huwag naman. Opo. Huwag naman. Bata ka pa. Hindi ko pa po nakikita yung ako ko. Hindi, tsaka gagawa pa tayong baby, di ba? Ay! Diyos May ko. usapan tayo. Hoy! Diyos ko po! Mami, magdilang anghel ka niya na. Pero di, Di ba, isa pang baby? tama na lang. Di ba no, lakay, no? Di ba? Opo yan, yes, opo. Gusto niyo si Kung Estong. may reservasyon kay Lito, wala kang mapapala dyan. At saka nagkakasala ka nun sa Panginoon Diyos. Bakit? Ikaw ba nung pinatawad ng Panginoon sa Kristo, lintik ang mga pagkukulang at pagkakamali natin, may reservasyon ba ang Panginoon? Wala. Di ba? Mayroon ba siyang sinabi na, ang dami mong kasalanan sa akin ha, Sama talaga ng loob ko sa'yo. babantayan na kita, patatawarin kita pero hindi na tulad ng dati. May ganun ba? Huwag ganun, kuya. Mali yun, sa Diablo yun mga kabisnes, baka nadadaya kayo ha, medyo natin, yung sarili natin ha, iba yung nag-iingat. Ha? Yes. Iba yung nag-iingat sa dating karanasan na hindi maganda na wag na ulit Uli. mangyari, no? Pero yung lubos na pagpapatawad, ayun ang dapat, ha? Iba yung nag-iingat, ha? Sa hindi lubos nagpapatawad. Iba yun. Ikaw, Tibera, anong masasabi mo sa ganun bagay? Kasi, meron kasing meron nga patatawarin ka, pero meron May lihim. Oo. Yun Di yung, ba? yun Ang sagwa.
Ang Diyos lang ang nakakaalam nun. Hindi naman yung pinatawad. Kami, pwede nyo kaming kwentuhan ng kung ano-anong ikakatwiran nyo, idadahilan ninyo. Tatanggapin namin yan dahil karapatan nyo yan. Pero, sa kaibuturan ng iyong puso, alam ng Diyos yan. Kung totoo. Oo, alam ng Diyos yan. 100% yun. Huwag kayong padaya sa inyo-inyong sarili. Ano lang po, bago po magsalita si Vera po, sa tanong niya natin, ako muna po. Ano po kasi, nung unang dating po ni Vera sa amin po, Kalimutan mo na yung dati. Ba't bang hilig mo sa dati? Oo nga po eh. Wala ngang mabuting idudulot yun eh. Pagka binuksan mo yun, parang sugat yan na magagalaw uli. Sariwa uli. Siyempre, ganun din yung kabilang panig. Hindi rin naman papayag yun na ikaw ang tama at sila ang mali. At ganun ka rin. Hindi rin walang Payag. magkagalit Oo. na dalawang individual o ilang individual na ang kabilang partido ay papayag na siya ang mali at ikaw ang tama. No! Walang ganun katuso ang Diablo. Ganun siya katuso. Ang ikakargat niya dyan sa isip mo at saka sa puso mo, ikaw tama, ikaw tama. Tapos ganun din yung isa, ikaw ang tama, siya mali. Di ba? Ngayon, ang bilin ng Panginoon Diyos, kaya napakatalino ng ganitong kaisipan eh. Kung sino ang sa pakiwari niya, hindi siya ang nagkasala, siya ang lalapit at para ayusin ang naging gusot. Tingnan mo ha, kasi bakit ganon ang batas at pamantayan, kautusan, bilin ng Panginoon? Kasi nga alam ng Diyos na kapag magkagalit ang kapwa-tao, walang sino man na nag-isip na siya ay ang mali o siya ang nagkasala. Lagi ang nasa puso at nasa isip, siya mali, siya mali, siya mali. Ako tama. Di ba? Kaya ang bilin ng Diyos, kung sa pakiwari mo, hindi ikaw ang nagkamali at hindi ikaw nagkasala at nagkaroon ka nga ng kaalit, ikaw ang lumapit, mag-approach. I-approach mo. Patunayan mo na talagang hindi ikaw ang nagkamali. Di ba? No? Napaka-brilliant niyan. Biblical yan. Mga business. Di ba? Napagtanto mo, Langay? Ikaw, Junjun. Di ba no? Napaka-wise. Napaka-wise nung ganong klaseng ano. At hindi natin pwedeng hindi sundin yun. Bilin niya yun eh. Di ba? Huwag ka nang magsalita kay Lito. Pag nagsalita ka lang, wala. Lalo mo lang pinatutunayan. Ate Vera, hindi siya inaalisan ko kayo ng karapatan. No, hindi siya inaalisan ko kayo ng karapatan. Argumento lang yan, te. At ang argumento, kahit kailan, walang nananalo dyan. Ulit-ulit lang. Nung ako ay high school, madalas akong lumalaban sa balitaktakan. Yung bang, may ano yan eh, mga debate. Kami dalawa. Oo, madalas ako niyan, mga ka-business yan. Kaklase ko ito eh. Kaya alam niya kung paano ko gumira ng diskusyon eh. Pero at the end of the day, walang nare-resolusyon, walang naayos, walang mabuti at magandang resulta. Nananatiling naiwan diskusyon. Ano sasabihin sa inyo? Bahala na po kayo kung ano ang sa inyong palagay, kung sino ang tama at kung sino ang mali. O, di ba? Madalas ganun sinasabi nung pinaka-middle Teacher. yung teacher, yung namamagitan sa inyo. Di ba? Maawatin na lang kayo ng teacher. Tama na. Okay. Class, dismiss. Ano? Kailan kayo luluwas, ipagmamalasakit namin kayo, ihatid namin kayo, at pagkatapos, kung yung araw din na yun, ay ayaw ko muna magsalita ng tapos. Kung babalik kayo rito, kung mamaya pagdating nyo rin ba, i-offer yung kapatid ni Lito. Litz, Dito na kayo muna hanggat hindi na re-release yung ang sarap yung bayad. O, di ba? Dito At na kay least Litz, sa nandun kwarto kayo. na ito, Litz. Vera, pagpasensyahan nyo na ito, kayo nang bahala dyan. Hindi niyo pa kasi nagawa yung hakbang. Kaya kumbaga parang Puro kayo negatibo. nagtatalunan niyo pa yan.
Pero kung may nagawa kayong hakbang, mayroong positibong mangyayari dyan. Hindi naman lagi puro negatibo. At pasensya na ha, hindi ko kayo kukonsintihin sa mali. Mali kasi kayo eh. Mali kayo dyan eh. Hindi kayo mapapabuti dyan. Kawawa kayo dyan. Habang buhay, daladala nyo yan. Ngayon, kung nagawa nyo na itong sinasabi ni Kuya ka business, tapos eh hindi nagkaroon ng magandang resulta, wala na kayong pananagutan doon. Gawin nyo muna. So, Tibera, ano sabi mo? Ang akin naman, wala namang problema mo kami doon. Humingi ulit ako ng tawad. Ay, taray mo ha. Hindi ulit ako. Sa totoo kasi nangyari na to noon, kuya, di ba kasama rin kayo? Oh. Nagawa pa Nagawa ka uli nagawa? Oo nga po, wala namang problema yun eh. Wala namang problema. At alam ni Lito yan. Hindi, ganito yun at Tibera. Kung paano ko siya pagalitan tuwing Sandali, nagkagawa sandali. ng salita niya. Eto, saksing buhay kami. Nung sumama kami ron sa Quezon, ang tapang ni Lito. Oo nga po. Nagwala Diba? Nagwala pa si Kuya Hanggang Lito ngayon, ron. pinapagalitan ko po siya. Kaya nga. Pakita mo ngayon. Ano yung hihingi mo ng sorry? Okay, so ganito. Simple lang naman ito eh. Para sa iyo, hindi tama itong sinasabi namin. Tama naman po. Okay, tama. Gagawin mo ba o hindi? Kasi kayo ang aani niya, hindi naman kami. Kayo makikinabang dyan, hindi kami. Kaya nga. Kayo pagpapalain. Ang pinag-uusapan natin dito, pagpapala ng Panginoon Diyos, hindi pagpapala ng Pagpapala mo ba to? pagpapala ni ka-business. Di, Hindi para sa ganun. inyo yan, sa kakaayos nyo. Ng ano nyo, ng kamag-anak nyo. Buti nga may isang ka-business na mayroong tulay na mag-ayos sa inyo. Eh paano kung walang ka-business? Sino mag-aayos sa inyo? Sige nga. Sino? At saka ito, Ate Vera, iba yung pakiramdam ko kasi ngayon kaysa noon. Paprangkahin kita, te. Iba yung pakiramdam ko ngayon sa noon. Kung ayaw nyo maayos, eh kayo na yun. Bahala na kayo. Diba? So, ngayon ganito. Ano bang plano mo? Uuwi ka dito? Ano bang nasa puso mo? Bakit pinagtatalunan niyo ka mo? So, ibig sabihin, gusto mong umuwi. Yun nga po, yung ano ko nga po, yung tama naman po yung sinabi ni ate na mas maganda po umuwi. At least alam ko po yung Alam nyo yung magiging proseso. proseso, tsaka mga bagay-bagay po. Mamaya dyan, mapaghinalaan mo pa yung mga kapatid mo pagdating sa hatian. Diba? Di ba? Eh, mas maganda nandun ka. Personal. Actual. Alam mo yung sirkulasyon kung ano nangyayari, sino yung ganito, sino yung nangumisyon, magkano yung komisyon ni ganito para yung pagdating sa hatian, ito na lang yung napunta sa'yo. Di ba? Eh, pera yan. Ingat pera yan. Hindi tsaka sa akin sa ganyang pera. Walang ano dyan. Ang importante itong pumunta sila. Sila ang pumunta, hindi lang yung idea maglalakad. Pumunta doon. Kasi kamag-anak ni Kuya Lito, yung kapatid niya yun eh. Nanay niya yun, ayaw pa ba nilang dalawin doon? At siya na yung way para kayo makapunta doon. Kung ayaw man kayo papuntahin, pupunta kayo na pwede naman kayo umuwi. Ganito, Ate Vera, mga ka-business, sasamantalahin ko na itong pagkakataon na ito. Pasensya na kayo ha. Ate Vera, pasintabi sa'yo, baka hindi na maulit kasi ito eh. Itong ganitong pag-uusap natin. So, Last na rin to. oo. Kasi bibigyan din namin ng respeto yung sarili namin. Pero sa pagkakataong ito, sukdo lang na malagay kami rito sa ikangay parang masyadong mapangahas, Oo. no? Pasintabi sa inyo, ganun talaga pagka kuya ka at saka ate ka. Gusto mo mapabuti yung nakakabata mong kapatid. Ganito, paano kung halimbawa ang sitwasyon, baliktarin natin. Ikaw, yung nasa sitwasyon ni Lito at yung mga kapatid mo, Ayaw sa kanya. ayaw kay Lito. Pero, ikaw yung bunso. At hindi sa ayaw. Kumbaga, wala namang binanggit eh. Pasintabi doon sa sinabi ni Mama, naisip ko lang, wala namang sinabi sila Ate Evelyn na ayaw nila kay Ate Bere. Wala namang Mag-ayos nga ganun. lang kayo eh, sabi. Ang gusto lang nila makita, kababaan ng loob, na inirespeto sila bilang nakakatandang kapatid ng isang Kuya Lito. Paano kung baliktarin natin sitwasyon? Kuya Lito, ganito rin ba magiging asal mo? Baliktarin niyo yung sitwasyon. Mas madali mong maiintindihan.
ikaw yung isang PWD. Walang mga kamay at mga paa. Pelito kumpleto. Ikaw bunso, no? Tapos may katigasan ng ulo mo. Alabang ka rin sa mga kapatid mo. Ikaw naman, kumpleto katawan mo. Lito. Ano ang mabuti para sa iyo? Sa akin naman, kapag magkakabalito ko ng sitwasyon, katulad nga po, nandun kayo nagpapayo, sa tingin ko po makikapabuti ko para sa asawa kong PWD ko. Gagawin ko po, tsaka isasang tabi ko na rin po yung nararamdaman ko po, at tsaka Diba? ipapasa Diyos ko na lang po. Diba? Ganun niyo yung galit niyo. Ipakawalan niyo yung galit niyo. Para sa akin, ha? Ganyan kasi katusong Pakawalan niyo yung tampo niyo. Yung tampo. Kasi may tampo yan, eh. Tampo. Ngayon, kung nagtatampo kayo, makawalan niyo na yan. Hayaan niyo na yan. Tampo mawala. Wala naman talaga mangyayari sa atin. Kasi diba, sabi nga, bukas, makalawa, alam pa ba natin buhay tayo? Diba? At saka ano yan, unending yan eh. Habang buhay ka, ganun talaga. Tsaka ba't magtatampo? Hayaan niyo na yun. Dadaan talaga tayo sa ganyan. Walang exempted yan. Na isang uri ng pagsubok yan eh. Mga ka-business namin minamahal. Eto i-picture nito sa isipan ninyo. Kumbaga isip-isipin nyo. Ilang taon ka na, Kuya Lito? 35 at Ibera? 32. So, ibig sabihin, kay Lito pinakabata, mas ahead yung mga kapatid niya, kasintabi po. Sa karaniwan, una talagang namamayapa yung mas matanda, no? Sa karaniwan, no? No proseso. Aantayin nyo bang wala na sila lahat? Bago kayo magdesisyon, bago kayo umakbang? Anong silbi nun? Sinong ginago nyo? Di ba? Tinarantado nyo lang sarili nyo. Niloko-loko nyo lang. Saka kayo magtututuan. Ate! Kuya! Sana patawarin mo ko. Nagtampo kasi ako sa Nagtampo kasi ako, hindi ko pinakawalan sama ng loob ko eh. Nandun sa libingan, maririnig ka ba nun? Mapapatawad ka ba nun? Sinong makakarinig sa'yo nun? Mga uod, bulate. Dahil itong katawang laman natin, babalik ito sa lupa. Mabubulok ito. Mabuti ba yun? O hindi naman kayo, balik rin natin sitwasyon. Niloob ng Diyos na kayo ang unang pumanaw at sila natirang buhay. Diba? Dala-dala nyo sa hukay nyo yung sama ng loob ninyo. Kaya bang tumbasan ng anumang halaga yung pagkakaroon ng maayos? Andyan na tayo eh. Kapatid kasi ni Galito yung mga yan eh. Hindi naman kasi ibang tao yan eh. At minahal mo si Lito, kasama talaga yun. Partidos niya. Katiberan. Hindi po pwede si Lito lang mamahalin mo. Lahat ng kung anong kakulangan niya at kung ano yung meron siya, kasama yun. Kasama yung package deal yan. Ewan ko lang sa ibang bansa kasi iba ang ibang bansa, iba ang kanilang tinatawag ba nito culture, no? Iba-ibang culture. Pero dito sa ganang atin, pinag-uusapan natin dito sa bilang Pilipino at bilang Kristiyano. Anong gusto niyo sabihin bago tayo magtapos? Pasensya na kayo mga ka-business ha. Pasensya. Hindi naman niya, kung kailangan talaga umuwi, umuwi para lang makapag-usap-usap na kumain. Ang akin lang kasi, kaya umaayaw ako ngayon umuwi. Yun naman ang kailangan pa lang nila eh. Yung kumbaga,
yung sinusunod ko lang kung ano yung sinasabi natin Ibe. Kaya ako sinasabi naman sa kanya na kung ano yung gusto Ate niya. Vera, pasensya ka na. Ba't parang gigigil ka? Parang galit na galit ka magsalita, te. Kaya Kanina- nga po ayaw ko magsalita dito? minsan eh. Kaya, kasi ganito yung emotion ko. Ganun po yung tono talaga yun. Ganun yung tono ko. Pag mga... Kahit galit ako o hindi, ganito po kasi ako magpaliwanag. Hindi. Sorry Kilala kita eh. Marami tayong pagkakataon na nagbablog na nagsasalita ka naman ng hindi ganyan. Ang sa akin lang, naintindihan kita kasi alam ko namang hindi patungkol sa amin yung parang init do kay Lito eh, di ba? Kasi Eager kasi siya nang umuwi, si Kuya Lito. ayun nga, gusto Hindi na sumama umuwi na. nitong isa, si Ate Vera naman, ang iniisip niya ay teka muna, hindi pa naman yata tayo kailangang umuwi. Kaya nga sabi ko sa kanya, Eto, sasabihin ko sa'yo, kung ikaw ang mga kuya at ate ni Lito, maririnig mo kaya sa kanila, Vera, Lito, halina kayo, umuwi na kayo rito, kahit na hindi pa namin kayo kailangan, umuwi na kayo rito para magkausap-usap tayo. Maririnig nyo kaya yung come on. Di ba? Maasahan mo ba yon? Anong ibig ko sabihin? Technically, walang mangyayaring ganun. Gawin niya na, sabihin niya na, sige Make po a te. Make a move! Oo, dalhin po namin dyan. Diba? Yes. Dalan po namin ni Lito yung ID po para makapasyal na rin po dyan. Kumusta po namin kayo? Yung, Makita namin, pasalubungan nyo ng, ano ba, naninigarilyo pa ba si nanay? Ng biskwit, ng paborito niya, mamon. Kasi yung ganyang ano niya, parang may galit pa rin kayo sa kanya. Oo, yun ang pinupunto namin dito eh. Yung pinupunto namin dito na dapat, wala na sa inyo yun. Ano yung galit? Ay, di pa lang naman kailangan eh. Bakit? Di ba? O, di? Gusto ko sabihin mo. Yun nga eh. Yun nga, di ba? Bagaman totoo, Oo. pero andun yung Eh, pride. insist. Oo. Andun yung na. pride eh. Ay, di pa lang naman, di pa naman tayo kailangan pumunta rin, di pa naman sinasabi sa atin eh. Hindi pa naman mabibenta yan. Hindi pa naman pipirmahan eh. Di ba? Eh, kayo na mag-insist. Sige po, ate. Pupunta po kami dyan para madala. O, di ba? O, pag ganun ang sinabi niyo sa tingin niyo si Ate Vinny ba, Oo. may manghihindi ba yun? Oo. Eh, nakita ni Ate Evelyn, andun yung pagpakumbaba niyo. Pagiging malambot ang puso niyo. Ang isang ate, kailanman, sabi ko sa inyo, ang isang ate, hindi yan matigas. Ewan ko lang sa akin, kasi hindi naman ako matigas eh. Ewan ko lang sa ibang ate, ha? Kasi nga tama nga namin sinasabi natin, hindi pare-parehas ang daliri natin. So, hindi pare-parehas talaga ang tao. Oo. Kahit na hindi Pero pa yan hindi, gawin niyo pa rin pare-parehas yung ang tama. mga daliri, magkapungkol-pungkol pa yan, ang sinasabi ko rito, Gawin, katwiran. oo, gawin ang tama. Yung katwiran ang sinasabi ko rito. Iba yung pangangatwiran sa katwiran. Yun. Pangangatwiran talagang ang May daming katwiran butas talaga. yan. Maraming dahilan. Mga, Pagka gusto, may maraming dahilan. Pag ayaw, may katwiran. nagsasabay tuloy kami ni ate magsalita. Kasi ganun ang naranasan na natin yung ganyang bagay. Oo. Yung puso mo. Ano ito ba yung puso mo? Nandito. Ay, sorry. Yun ang Tibera. Doon tayo lumugar sa tamang daan. Yes. Sa tamang... Huwag na tayong lumihis. Huwag na tayong mga tuwira. Diretso na lang. Pa kasi, bukas makalawa. Sa tingin mo ba, Tibera? Di ba sabi nga sa atin, hindi nga natin alam kung ano mangyayari sa ating araw-araw eh. So, ang ipanalangin na lang natin sa Panginoon Diyos, araw-araw niya tayong gabayan, ingatan. At hindi rin natin alam kung bukas, buhay pa tayo or mamaya. Okay na Tama yun. na yun, Tapusin na doon, natin doon. yun. Okay na yun, Tibera. Ano ka? Punta kayo doon. Ano, kailan namin kayo atid? Samahan namin kayo. Siguro, Ganito, kausapin mo sa Ate Evelyn. Sa, makipag-communicate ka, Ate Evelyn. Papasyal kami dyan, te. Sama si Ate Vera. Gusto rin namin kayo makita. Oo, Ganun ang ganun. gesture. Ang ano po kasi kaya ito nagkakaano kay Ate Evelyn. Kumbaga nagbabalita sa akin. Siya nga, gustong-gustong umuwi. Mm. Ano siya, parang nanggigigil ng umuwi. Ngayon, ako naman itong napipressure. Gawa niya. Kaya nagkakaganito. Kasi nga gusto niya umuwi na nga oras, ay agad-agad.
Oh, Ang sabi ni Ate Evelyn, kaya ang inaano ko naman, sinusunod ko sa Ate Evelyn na sabi niya, pwede naman umuwi ka, tsaka na lang, kasi ID pa lang naman ang kailangan mo ngayon. Kaya kami nagtatalo kasi gusto nga niya, kung umuwi na agad, yun nga yung inaano ni Ate Evelyn. Kung sa pag-uwi, bakit sabi mo- ko, ilang beses ko na siya, di Eh ba? bakit Kaya mo pinayagan pipigilan na. kung gusto niya makita niya yung mga kapatid Hindi niya? ko siya pinipigilan niya. Ano nga, di Eh ba? bakit ngayon ka wala- nakikipagtalo Di ba kung nga- hindi mo pinipigilan? Ang ano kuya kasi di ba nga wala kaming hawak na pera ngayon. Kaya nga nandito kami. Opo. Naintindihan ko po yun. Di Ang ba? ano po kasi, kaya siya natin-trigger kasi naghahanap na siya ng pamasahe. Pati sa akin, mainit siya. Hindi po ako yung ano, hindi ko siya pinipigilan. Okay, siya. umuwi. Okay. Maliwa, hindi mo siya pinipigilan. Ang Ang problema ano niyo sa lang kanya is yung pera, yung Hindi yan, ano nagagamit. din doon pa, ganito yan. Nakuha ko na yung ano ni ate. Kumbaga, isinasabi sa kanya ni Evelyn, doon siya maano, si Ate Vera. Pero, kung talagang gugustuhin mo umuwi si Ate Kuelito, Oo, gagawa mo ng paraan yan. ano? Kasi sino nang pumunta ka kay kuya at ka-business siya. Si Lito kasi ganito, naintindihan ko naman siya. Ibig sabihin, andun sana yung suporta mo. Nasabi ko po sa kanya yun niya, sa totoo lang, sabi ko sa katapusan na lang. Pinakiusapan ko pa siya. Ang ano nga, yung parang gustong-gusto niya umuwi, naghahanap pa siya ng mauutangan. Kaya kami nagkakaproblema din. Yun din yung inaano niya kay Ate Evelyn na wala siyang mahiraman dito, pahiramin muna sila ni Ate Evelyn. So, nagkakaano rin sila ni Ate Evelyn. Pag ganun. Kaya ito, Ay, ginakausap hindi. ko siya ng Siyempre, matino. hindi rin naman natin alam kung ano sitwasyon ni Ate Billy. Nangangailangan Oo, din. yun Kaya nga, nga magbebenta ng property. Yun din nga po yung pinapaliwanag niya sa kanya. Kaya ang sabi ko naman, kung ano, sabi kong gano'n, antayin mo na magkapera tayo, hindi naman magtatagal sabi kong gano'n sa kanya, makakauwi ka, pero ang kailangan pa lang naman niya yun, ID. So, eh bakit hindi nyo i-send yung ID? yun Sige, nga po oh. yung pinaliwanag ko sa kanya eh. I-send mo na kung ano yung hinihingi lang ni Ate Evelyn. Ba't di mo sined dito? Ang sinasabi daw ni Lito, wala daw siyang ID. Pero meron naman. O, diba? Ba't kayo nagsisinungaling ng gano'n? Hindi yan. Hindi yan, te. Ang akin po kasi, ang inaano agad niya, magpasa ako ng back to back ng mga ID ko po. Tapos kailangan daw po may pirma agad ko. Ay doon po ako nagdadalawang isip po. Ba't kailangan agad po na sa gilid may tatlo agad Meron akong talaga pirma. yun Kuya Lito. Kahit sa loans. Ay, kaya nga, eto. Okay, nagets ko na. Kaya, So, ibig sabihin, ako muna, Sige. no? So, ibig sabihin, merong pag-aalinlangan si Kelito sa mga bagay na yon. Opo, yun po. So, kasi, mahalagang dokumento. Opo. Maaari, no? Maaari siguro baka inisip ni Kelito na magkaroon ng bentahan na hindi mo alam dahil nandun na yung mga papel mo. Opo, nandun na rin po yung perma ko. Ayun po. Okay, so ganito. Kaya nga, Ate Vera, pinakamabuti nandoon kayo. Para nasusubaybayan ninyo, yan ang sinasabi ko kanina, ma. Kaya nga, yun ngayon. Binibigay Si- naman sa- Na maiwasan ng magkakapatid na magkakaroon ng pagdududa sa isa't isa pagdating sa bagay na yan. Kaya pinakamabuti talaga nandun kayo. Sa pag-uwi ko naman po, nakasuporta naman po si Vera. Nangako nga po sa akin si Vera sa katapusan. Ako lang talaga po yung parang natitrigger ako umuwi. Kasi kinukulit ako ng kinukulit ni ate tungkol sa ID ko. Naayon niyo po yung nag-aalilangan po ako na ibigay yung yung mga ng ID ko tsaka may perma. Kasi ayun nga po yung pagkakasabi niyo na nag-aalilangan po ako na Hindi, naiintindihan ko yung punto mo at may pinupunto ka sa bagay na yan. Kasi ano yan dokumento yan, no? At sa pangyayari, may ganun din naman, tsaka po no? Na nagkakadugasan yung magkakapatid Opo, sa bagay na yan. yun po yung inaano ko. Pero sa akin, sa ganang akin, hindi kita kukonsintihin na magkaroon ka ng damdamin at isipan, pero tama rin na maniguro ka. Opo. Pinakamabuti para maalis yung ganong isipan mo rin sa malaking issue yan sa kanila ngayon. Marinig nila na parang pinagdudahan siya, sakit nun. Elits, masakit yan. Pero, pasensya na kayo ha, kay Lito lumabas mismo sa kanyang bibig. Pero pinaka mainam yan, pumunta kayo ron para wala kayong ganyang Kita mo yung trabaho ng Diablo, di ba? Pinabibigat yung mga sitwasyon. Kaya naman po yung ganun ang naging aktuasyon ko po kuya.
Nung nandun po ako kami, hindi naman po ako nangingialam sa mga bawa ng mga tanim-tanim. Nababalitaan ko po na nag-uunahan sila kung sino yung nauna, siya po yung makakabenta, siya po yung makikinabang dun sa ano. Kaya ang naisip ko tuloy po, paano kung halimbawa mangyayari sa akin, ipasa ko lahat ng mga papeles na kailangan nila, tapos nagkabenta na hindi naman ako Alam mo, Kuelito, ito hindi lang sa basta sinasawata kita, Apo. dyan sa ganyang negatibong isipan mo sa mga kapatid mo, ate at kuya mo, pamilya mo. Bukod doon, hindi nila gagawin yon 100%. Alam nila nandyan si ka-business eh. Ipa-vlog ni ka-business yan. Susuy-suyin ni ka-business yan pagka nagreklamo ka dyan. Kuya, walang napunta sa akin. Nabenta na pala yung lupa. Susuy-suyin ni kuya yan. Susuy-suyin ni kuya yan kasi obligasyon ko naman yon. Di ba? Na ipakita kung ano yung totoong nangyari. Ayun po. Kasi may vlog din kayo. Iba-vlog nyo rin yan sa channel nyo. Hindi nila gagawin yun. At bukod doon, hindi mabuti na tayo nag-iisip ng gano'ng negatibo sa, lalo na. Ay, yun po yung paliwanag sa akin ni Vera na hindi magagawa po. Kaya nga lang din po, yun nga po, ang ano ko, base po sa ano po, experience ko po. Kaya siguro nagdadalo. Pumunta na lang kayo doon. Ano po. Yun ang the best doon. Okay lang kayo, ano pa siya nyo pupunta o hindi pupunta? Dahil kayo na, Punta tayo. mga ka-business sa Pupunta po. kailan? Andito na yung sahod nyo. Dinala na ni ate mo, ate Vera, yung sahod. In advance na, dapat sa katapusan, di ba? O, eto, nandito. Anong petsa na ngayon? 28. 28 ba ngayon? Ngayon. Ayun na, ano muna yung, mga ka-business labas muna, mainit. Hindi ako makahinga. Excuse muna. Apo. Ha? Saan mo ba yung sweldo dito? Hindi na, tatapusin na natin. Tatapusin mo na yan. So yun ang mga ka-business namin may namahal. Pasensya na po ha. Mamaya sabihin, ay, lakat pala ng sweldo niya, Ate Vera, pautang. Yeah, tsaka may sasabihin po. Okay. Sorry din po sa mga hindi nyo nagustuhan sa pagpapaliwanag namin ng side namin. Okay lang yun. Sa amin, tapos na yan. Ang importante, Maging maayos kayo. ganito kasi yun. Hindi rin naman tayo magkakaroon ng ika nga magandang parehas na agree tayo. Ano yun? Yung ibig sabihin ay oo, kung hindi kayo nakipag Siyempre, salita rin ba? Oo, Binigay yung side nyo. Yun. God bless sa ating lahat mga ka-business. Sana po itong vlog na ito ay maraming nabuksan ang isip at pananaw sa buhay. Hindi namin layunin na kayo pangialaman nagkataon lang na talaga ito yung takbo at tema ng aking vlog sa pagkakataong ito. At ako po ay nagpakatotoo lang mga ka-business namin minamahal. At ganun din naman sila. No? Wala naman pong sabihin natin na hindi nagkakaroon ng mali. No? lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo may damdamin, siyempre. God bless po sa ating lahat. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. At ipira yung sahod mo. Hindi ko na pasasamuran sa Ate Vera. Bala siya. Uy. Jack lang. Kaya umano kayo, makinig kayo sa amin ha. Makinig kayo sa amin. Parang awa nyo Ate lang. Vera,